Sabi po rito, kailangan maunawa natin, alam natin na bawat isa sa atin ay hindi ipinanganak na walang, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka singaw. Amen? Hindi ka singaw. May dahilan kung bakit ka iniluwal ng iyong ina dito sa mundo, kung bakit pinahintulutan ng Panginoon mabuo ka sa sinapupunan ng iyong ina. Sa ito, may misyon tayo. At ito ang kahalagahan ng ating buhay. Nakatawid na tayo ngayon mula sa 2013 at ngayon nasa 2000 na tayo? 14. Alam niyo po ba na meron pong sinasabi sa Biblia na kumbaga darating po ang ating Panginoon. Meron pong teorya na sinasabi po kung paano ikatlong araw si Jesus ay nabuhay na muli, doon din daw nila sinusukat ang tinatawag nating pagbabalak ni Jesus sa ikatlong araw. Now, sabi po doon sa Peter, isa po sa teorya, a day is 1,000 years in the Lord. Tama po ba yun? And 1,000 year is a day in the Lord. Ngayon, pag binilang po natin, nasa ang year na po tayo? 2,000. Tama po ba yun? Ibig sabihin, nasa second day na tayo. At hindi lang po second day, nasa 14. Ibig sabihin, 2014, malapit na tayo saan? Sa 3,000. Malapit na tayo dun sa third day. Hindi po natin alam kung nung si Jesus po ay mabuhay na muli, madaling araw. So, ibig sabihin, the early third day. So, pwedeng bumalik po ang Panginoon anytime. Meron pong imminency po ang kanyang pagbabalik. So, all of us, dapat po, sulitin natin ang bawat pagkakataong pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabi rito, tanong, nasaan ka na sa paglalakbay mo patungo sa layuning itinakda sa iyo? Malapit ka na ba o malayo pa? O hanggang ngayon, naliligaw ka pa rin? Dapat ngayong taong 2014, dapat sulitin natin ang bawat pagkakataon. We should make every moment count. Huwag po natin tong sasayangin. Huwag na po tayong gumawa ng mga aktibidades na alam nating hindi magbibigay sa atin ng paglalapit sa layuning binigay sa atin ng Panginoon. All of us must make our life, sabi natin, definite and may purpose po. Ngayon, each one of us po, meron pong binigay ang Panginoon na pag sa body po natin, na mechanism na kung tawagin natin, lalago. May growth program po yung ating katawan. Pero, pagdating po sa ating spiritual, pagdating po sa ating sa psychological po natin, pagdating po sa ating social part po, hindi po automatic yan. Bawat isa sa ating kinakailangan magkaroon ng intentional growth. Magkaroon tayo ng tinatawag nating voluntaryong pag-iisip na magdesisyon, maglagay ng strategy, magkaroon ng plano kung paano tayo lalago sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasi karamihan po sa atin, nagpapadala lamang sa alon o wave ng mga uso sa mundo. Kinakailangan hawakan po natin ang ating buhay at ialay ito sa ating Diyos. Sa hapong ito po yung ating title. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Sulitin ang panahon. Huwag po nating sasayangin. Bawat isa sa atin tinawag, bawat isa sa atin born again, bawat isa sa atin anak ng Diyos, bawat isa sa atin binigyan ng itinakdang gawain para makatulong, maging bahagi, maging instrumento ng dakilang plano ng Diyos. Oo, sasabihin ko po sa inyo, bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang hinaharap, may kanya-kanya pong krisis sa buhay. Pero wag po nating kalimutan na hawak ng Diyos ang sagot sa lahat doon. Hawak ng Diyos yun, kaya wag din tayong bibitaw sa Panginoon. Dahil kapag kakampi natin ng Diyos, walang hindi tayo magagawa. Naniniwala ba kayo doon? If we have God, there is nothing
impossible. Now, may mga mali po kasi tayong minsan pananaw. No, ito po. Tanong, anong oras na? Ano ba ang oras sa iyo? Hindi ko po, ito po hindi tanong ng numero sa iyong relo. Ditin ko, hindi to tanong tungkol sa numero ng iyong relo. Ito'y pagtatanong na kung ano ang iyong pangunawa sa panahong itinakda sa iyo. Ano ba talaga ang iyong ginagawa sa panahong itinalaga sa iyo? May mga maling pananaw kasi sa panahon. Kaya may mga tao po, sa salitang kanto, papetik-petik. Yung easy going po sa buhay nila. Pinapabayaan lang nilang daanan sila ng panahon. If you keep on doing that, nilulustay natin, sinasayang natin, tinatapon natin ang ating buhay. Tandaan po natin, ang orasan po natin, bawat segundo, lumalagitik, papalapit sa araw ng paghuhukom. Each one of us will take account kung anong pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At kailangan pag humarap tayo sa ating Panginoon, all of us will have the confidence na mission accomplished. Amen? So, ano po ito mga maling pananaw sa panahon? Isa-isahin po natin yan para po maklear ang ating isipan kung ano talaga ang kahalagaan ng panahon. Unang-una pong maling pananaw. Sabi rito, nabibili daw ang panahon. Totoo ba yon? Hindi po totoo yun. Hindi mo kayang bilhin ang panahon. Meron pong istorya sa Biblia kung tawagin po natin yung babaeng dinudugo for 12 years. At ang babaeng ito hindi ordinaryo. Mayaman po ang babaeng ito. Lahat po ng kanyang kayamanan, she tried po. She tried to buy more time for her life. Sinubukan niya. Kumonsulta siya sa lahat ng uri ng doktor. Inubos niya na lahat ng kayamanan niya para magkaroon po siya ng kagalingan sa kanya kung karamdaman. Kasi karamdaman po niya, ina-isolate po siya. Hinihiwalay siya sa mga tao dahil pag dinudugo ka nung araw, sa panahon doon po sa mga Hudyo, hindi ka pwedeng lapitan ng mga tao kasi pag hinawakan ka, hindi sila pwedeng magsimba. Hindi sila pwedeng magsimba. Sabi po dito, hindi po binibili ang panahon. Ito'y ibinibigay ng Diyos. Pinagkakaloob to sa atin ng Panginoon. At kapag binigay lang sa iyo, pag ito'y regalo, huwag mong sayangin to. Don't take it for granted. Sabi po dito, ang totoo lahat ng pera mo sa mundo ay hindi pwedeng makabili ng oras. Katulad ng babaeng dinudugo for 12 years. Mayaman, ngunit hindi siya nakatulong ng kanyang kayamanan, ngunit isang hawak lamang sa laylayang damit ni Jesus, nakaranas siya ng kagalingan. Hindi nabili ng babaeng ito ang oras, ngunit natagpuan niya ang may hawak ng oras niya, ng panahon niya. Amen? Huwag mong isipin na porket nasa iyon lahat ng resources dito sa mundo, matagal ang buhay mo. Huwag mong isipin na, alam nyo, kahit wala kang sakit, naalala ko po ito yung pong recent na balita. Kung natatandaan nyo po yung galing sa Tacloban, 5 pastor patay. I don't know if you have heard that news po, na nakatulog ata daw yung driver and head-on collision po doon sa bus. And that impact po, yung pong 5 pastor po, immediately died on the spot. Wala po nakakalam na on that day, mamamatay sila. Wala po. Ganon din po sa atin. Hindi natin hawak ang ating buhay. So don't ever be confident enough na akala mo, okay lang magpa-delay na magpa-delay. Okay lang wag sumunod sa Panginoon. Okay lang sabihin natin, magpa-delay ng calling ko. Okay lang wag muna sumunod ngayon. Tsaka na. Huwag kang magkamali na minusin ng panahon na hawak mo ngayon. Kasi bawat hiningang hinihinga mo ngayon ay alay sa iyo ng Diyos para gawing makabuluhan ang iyong buhay.